Sa unang eksena, isang guro ng nursery school na si Jenny Greengrass na nagtatrabaho sa isang lokal na daycare. Pagkatapos ng klase noong Biyernes ay sinundo si Jenny ng kanyang nobyo na si Steve Taylor at agad na umalis ang dalawa para sa isang romantic date. Lumabas sila para magpalipas ng weekend sa isang liblib na lake sa English countryside. Plano ni Steve mag-propose. Ito ay isang mahabang biyahe. Gabi na sila nakarating at nagpasya na magstay sa hotel. Sa susunod na araw ay dumating na sila sa Eden Lake, isang gated na komunidad sa gitna ng woods, at pinark ang kanilang sasakyan sa kakahuyan at nagpatuloy sa paglalakbay. Sa wakas ay nakatagpo sila ng isang majestic view na matatanaw ang buong bayan. Habang bumaba sila sa lake, nakasalubong nilang isang batang mahiyain na nagngangalang Adam na nangolekta ng mga insekto sa kanyang lalagyan. Nilapitan siya ni Jenny at sinubukang makipag-usap, ngunit tumanggi ang bata na makipag-usap sa kanila bilang mga estranghero. Alam ko ang aking bag. Hindi nagtagal dumating ang mag-asawa sa Serene Eden Lake na kung saan ang view ay nakaka-amaze. Kasunod nito ay nagpainit sila sa araw habang magkayakap sa isa't isa, ngunit ang kanilang romantikong oras ay naputol nang dumating ang isang grupo ng rowdy teenage boys at ang kanilang aso at binubuli si Adam. Sa kabila nito, nagpasya ang mag-asawa na manatili at tiisin ang kanilang malakas na music sa halip na mag-udyok ng gulo. Napapikit si Jenny para umidlip habang nakababad sa araw, gayunpaman nagulat sila sa grupo. Ilang sandali lumangoy si Steve. Ang aso ay tumahol kay Jenny. Muli nang hindi makayanan, hinarap niya ang mga teenager na hiniling sa kanila na hinaan ang volume ng kanilang musika at bantayan ang kanilang aso. Pero ang mga batang lalaki ay tumanggi na sumunod. Sa halip, ang kanilang pinuno na si Brett ay walang galang na nakipagtalo at pinaalis siya. Isang membro ng grupo ang nag-check kay Jenny gamit ang binocular kaya hindi siya komportable. Kaya kinoveran niya ang kanyang katawan. Umalis ang Rowdy gang pero isa sa kanila ay nagpakita ng kanyang dong habang dinadaanan sila. Sa tent habang si Jenny ay namumulot ng kahoy para sa kanilang overnight stay ay nakarinig siya ng mga kaluskus mula sa malayo. Ngunit pinili niyang hindi ito pansinin. Nang gabing iyon, habang nag-i-enjoy sa apoy sa kampo, tiniyak sa kanya na walang dapat ipag-alala tungkol sa Rottweiler at ang kanyang sidekick Dongboy na umuwi. Kinaumagahan, nagising sina Steve at Jenny upang makita ang kanilang mga supply na pagkain na pinamumugaran ng mga insekto. Nagpasya silang magmaneho papunta sa isang kalapit na restaurant, ngunit habang sila ay nagpatuloy sa pag-alis ay nasagasaan nila ang isang walang laman na bote. Dahilan ng pagkasira ng kanilang gulong. Inayos niya ang gulong. Bago sila makarating sa bayan, nakita ni Steve ang mga bastos na mga bata na nagbabike. Galit na galit siya, pinili niyang habulin. Pero pumasok sila sa isang private property at nagtago. Pumunta siya sa isang restaurant at nagtanong si Steve sa waitress tungkol sa grupo ng mga bata, pero sabi, hindi niya sila anak. Pagkatapos ng kanilang almusal, nakita ni Steve ang mga bisikleta na nakahandusay sa harap ng damuhan ng isang bahay. Naniwala siyang ito ang bahay ng kabataan. Nagpasya siyang pumasok sa loob para kausapin ang mga magulang at magreklamo sa kanilang gawain. Nakita niyang nakabukas ang pinto at pumasok siya sa loob. Dumating ang may-ari ng bahay na ama ni Brett na pagtanto ni Steve na siya ay isang mainiti na tao. Kaya mabilis siyang lumabas ng bahay sa isang bintana at nagmamadaling bumalik sa kotse at ang dalawa ay nagmaneho pabalik sa lake. Maya-maya ay nagpasya si Steve na mag-scuba diving. Habang si Jenny ay umidlip sa dalampasigan, pagbalik niya ay naghanda siya para mag-propose. Ngunit nang malapit na niyang gawin iyon ay pagtanto ni Jenny na nawala ang kanyang wallet, telepono at susi. Galit na galit silang tumakbo patungo sa kanilang parking spot at natuklasan na ang kanilang sasakyan ay wala na. No choice sila kundi maglakad pabalik ng bayan. Habang naglalakad ay muntik silang mabangga ng sariling sasakyan na minamaneho ni Brett. Ang pinuno ng psychopathic na gang ay huminto saglit upang tumawa. Pagkatapos nito ay nagpatuloy ang mag-asawa sa paglalakad at nang lumubog ang gabi ay dumating sila sa kampo ng gang na nagpaputok sa kakahuyan. Si Steve pagkatapos ay lumapit sa kanila para ibalik ang kanyang mga gamit. Sinabi ni Brett na wala siyang idea kung ano ang pinagsasabi niya. Tumunog ang phone ni Steve kaya nagpatuloy siya upang kunin ito at nag-udyok sa gang na isa sa kanila ay naglabas ng kutsilyo. Nakuha ni Steve ang kutsilyo at sa gitna ng away ay nasaksak niya ang aso ni Brett kaya napaiyak si Brett. Habang kinukuha ni Steve ang susi ng kotse niya ay tumakas kasama si Jenny. Sumakay ang mag-asawa sa kanilang sasakyan at nagpatuloy sa pagmaneho.
ngunit hinabol sila ng gang. Sa kasamaang palad ay naipit ang sasakyan sa isang matarik na dalisdis at sinimulan nilang batuhin ang sasakyan. Nabasag ang mga headlight at bintana nito, ngunit bago pa sila masira, sa loob ay pinaandar ni Steve muli ang sasakyan, kasunod nito ang karera nila sa kakahuyan. Hindi malinaw na daan ay naging sanhi ng pagbangga ng kotse sa isang kahoy. Naipit si Steve ng isang sanga ng puno, kaya agad niyang inutusan si Jenny na tumakas at humingi ng tulong. Sa pagsunod sa kanyang tagubilin, nagtago siya para magpalipas ng gabi. Sa umaga si Jenny ay maingat na bumalik sa kotse, ngunit wala na doon si Steve. Sinundan niya ang isang bakas ng dugo hanggang sa matagpuan niya ang gang. Kinakabahan siya nang makitang itinali nila si Steve sa isang bato, barbed wire at brutal na pinahirapan, at inutusan ni Brett ang bawat teenager na saksakin siya para lahat sila ay madawit. Isang miyembro ng gang na si Paige ay nagre-record ng torture sa kanyang phone bilang backup ng pagpatay. Si Jenny gamit ang Bluetooth sa kanyang GPS para kumonekta sa phone ni Steve ay nagdial siya ng 999 para humingi ng tulong, ngunit naisip ni Brett na malapit lang siya. Nanganganib si Jenny, tumakas siya, ngunit nakita siya ng mga miyembro ng gang at hinabol siya ng kanilang mga bisikleta. Sinamantala ni Steve ang pagkataong ito para makatakas. Sa kabila ng matinding sakit sa gitna ng pagtugis, kumuha si Jenny ng isang truso at ginamit ito upang mabangga ang bisikleta ng miyembro ng gang. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa isang maliit na mobile home. Pansin niya ang isang radio phone sa loob. Sinubukan itong kunin ni Jenny, ngunit ang mga bagets ay dumating doon bago pa niya magawa. Kaya wala nang mapagtataguan si Jenny, ay umakyat siya sa bubong at nanatili doon hanggang sa umalis ang gang. Isa sa mga miyembro ng gang ay nagmadaling tingnan si Steve nang matuklasan na siya ay nakatakas. Samantala si Steve ay pumunta sa kanyang sasakyan upang kumuha ng ilang first aid kit. Gayunpaman ang alarma ng kotse ay tumunog sa sandaling buksan niya ang trunk nito. Ang tunog ay nag-aalerto sa mga kabataan na nag-audio na sumugod. Ang dalawa ay nagpatuloy sa pagtakas sa kakahuyan. Napunta sila sa maliit na cabin nang makita siyang nasugatan. Dumudugo, sinubukan niya maglapat ng paunang lunas. Habang ito ay nakita niya ang singsing sa kanyang bulsa ni Steve, napahagulgul siya dahil hindi na niya ito magawa. Hindi siya makapaniwalang mamahalin ang singsing. Pagkatapos ay lumitaw ang gang sa pinangyarihan. Mabilis silang pumasok sa cabin, ngunit nakakita lamang ng mga mancha ng dugo at mga natira sa first aid kit. Na lumabas na ang mag-asawa ay nakapagtago sa ilalim ng cabin na lumubog sa tubig. Pagkatapos umalis ang kabataan, kinaladkad ni Jenny si Steve palabas ng tubig at hinihiga sa lupang hindi na siya makagalaw dahil sa kanyang mga critical na sugat. Kailangan niyang magmadali. Nagpasya si Jenny na pumunta sa bayan at humingi ng tulong ang engagement ring na nangakong babalikan siya, ngunit habang tumatakbo siya ay naaksidente siyang natapakan ang isang malaking spike. Dahilan ito sa kanyang matinding sakit na nag-udyok sa kanya para sumigaw ng malakas. Bago pa man matagpuan ang mga tulisan ay kahit papaano ay gumagapang si Jenny sa isang nakatagong espasyo at inalis ang spike. Habang nakahiga siya, hiniling kay Adam na akayin siya palabas ng kagubatan, ngunit ang bata sa halip ay nag-text sa mga miyembro ng gang at sinabi ang kanyang lokasyon. Gusto niya rin pala ang barkada. Sa kasamaang palad ay agad na nagpakita ang isa sa kanila at sinuntok siya mula sa likuran. Maya-maya ay nagising si Jenny na nakatali sa isang malaking puno ng kahoy sa tabi ng kanyang kasintahan na namatay na. Pagkatapos ay nagtipon si Brett ng ilang kahoy sa paligid nila at nagbuhos ng gasolina na nagbabalak na sunugin ang mga ito. Ang kanyang mga kasamahan sa gang ay kapansin-pansing na balisa, ngunit wala silang sapat na lakas ng loob upang labanan ang kanilang pinuno. Inutusan ni Brett si Adam na isagawa ang pagsindi para tanggapin siya sa gang as his reward. Takot mapag-iwanan at mabuli, ang katawan ni Steve ay sinunog muna habang kinukunan ito ni Paige. Nakatali ang lubid sa katawan ni Jenny. Dahan-dahan sinunog sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng pagkakataong makalaya. Binuhusan ni Brett ng gasolina si Adam at ginamit siya bilang pain para ipatawag siya pabalik. Ngunit hindi pinansin ni Jenny ang kanyang babala. Walang awa na sinunog ng buhay. Nagpatuloy si Jenny sa pagtakbo at gamit ang mapa nakarating siya sa isang trail. Pagkatapos ay narinig niyang papalapit na ang mga kabataan, kaya mabilis siyang nagtago sa isang maruming basurahan. O pagkaalis nila, lumabas siya ng basurahan at binasag ang baso para sandata. Maya-maya ay nakita niya ang isang miyembro ng gang na nagngangalang Cooper na tila handang tumulong sa kanya. Halatang nakikita ni Jenny sa salamin. Nagtangka na sinaksak siya gamit ang kanyang sandata, ay agad niyang pinagsisihan ang kanyang ginawa. Ngunit wala siyang magawa kundi ang panoorin itong mamatay. Sa gabing iyon, ang iba pang mga miyembro ng gang ay natagpuan ang bangkay ni Cooper. Sa puntong ito, ang isa
isang miyembro ng gang na nagngangalang Harry ay nawala ng gana at sinisisi si Brett para sa lahat ng ito. Nabinugbog siya hanggang sa mamatay. Nang masaksihan ito ni Paige ay tumakas na tila takot na takot sa kanyang marahas na pag-uugali. Samantala, sa wakas ay narating ni Jenny ang kalsada kung saan nagawa niyang i-flag down ang isang van na sinasakyan niya at galit na sinabihan ang driver na ihatid siya sa bayan, ngunit binanggit ng huli na hinahanap niya ang kanyang kapatid na nasa kagubatan. Di nagtagal nalaman ni Jenny na ang kanyang kapatid ay isa sa mga miyembro ng gang. Bilang isang resulta, habang ang driver ay lumabas upang tawagan ang kanyang kapatid na lalaki, maya-maya pa ay nakarating na si Jenny sa bayan, ngunit siya ay nanghihina kaya hindi na siya nakapag-focus sa pagmamaneho. Dahil dito nabangga siya sa harapan ng hardin ng isang bahay sa gitna ng isang patuloy na party. Nang muli niyang malay ay tila isang babaeng umaaliw sa kanya, ngunit sa kanyang kawawang si Jenny napansin niya ang ilang mga larawan sa dingding at napagtanto na siya ay nasa bahay ni Brett. Mababa ang pagkakataong makatakas. Ang iba pa sa mga tao doon ay ang mga magulang ng mga miyembro ng gang. Nagulat siya at hiniling niya na magbanyo. Siya ay kumuha ng isang razor blade para ipagtanggol ang sarili. Sa oras na ito ay napansin ng ama ni Brett ang bumagsak na van sa kanyang anak na si Brett. Nagkagulo, sinipa ng ama ni Brett ang pinto at nakita ni Jenny si Brett sa labas na nagkumbinsi ang iba pang mga magulang na siya at si Steve ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanilang mga anak. Nakiusap si Jenny na tumawag sila sa pulis, ngunit plano nilang lahat na bayaran siya para sa nangyari. Itinuro nila sa mga batang ito ang lahat ng nalalaman nila. Pagkatapos ng lahat ay lumalabas na ang mga miyembro ng gang na mga magulang ay tulad ng psychotic at mamamatay tao. Si Jenny ay kinaladkad palabas habang si Brett ay pumasok. Tinanggal niya ang mga video ng mga krimen mula sa telepono ni Paige at nakatingin sa kawat. Isang salamin ang naglagay ng isa pa para kay Brett and the boys. Helia isang random nang gumawa ng impression kay Tim Allen mula sa Home Improvement.